Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Lalong-lalo na po sa mga giliw ninyong tagapakinig at tagasuporta sa inyong YouTube channel. Ang kwento pong aking ibabahagi ay nangyari taong 1981. Albularyo po ang aking ama na si Arnold, habang ako naman ay nakikisaka lamang sa palayan. Masaya po kaming namumuhay sa liblib na baryo ng Agripasyon. Ngunit nagbago po ang lahat nang dumating sa buhay namin ang batang si Terok. Kakaiba siyang bata at sa kanya iikot ang aking istorya. Dahil sa kanya, nakaharap ako ng mababangis na nilalang. Kung paano nito inumpisan ang nakakapangilabot na pangyayari sa buhay ko na hindi ko po makakalimutan. Kilalanin niyo na lamang po ako sa pangalang Elio. At ito ang aking kwento. Anak, bawasan mo nga muna ang paglabas-labas mo ng gabi, ha? Hindi na maganda mga nangyayari sa paligid natin ngayon. Aba, parami na ng parami ang natatagpuan na bangkay sa baryo natin. Baka mamaya niyan ikaw naman ang matsyempohan. Tay, mga babae naman po ang kadalasang biktime. Kung minsan naman po mga buntis. Kaya wala pong mangyayari sa akin masama, tay. Kahit na ba alalahanin mo noong nakaraang linggo, may namatay na albularyo. Lalaki yon, di ba? Kaya hindi lang babae ang pinapatay. Baka sa susunod niyan, anak naman ng albularyo ang sunod na magiging biktima at ikaw ang matsyempohan. Ay naku, tay. Sa tingin ko po, hindi ang paglabas ko ng bayang problema nyo, kundi po ang pag-iisip ng sobra tungkol po sa mga biktima. Pinag-iingat lang kita, anak. Alam mo naman, di ba, liblib ang baryo ng Agripasyon. At ang ganitong mga lugar ang pinamumugaran ng mga kampo ng kadiliman. Ay naku, tay. Hindi po ako naniniwala sa mga ganyan-ganyan. Isa pa po, hindi po ba't ang sabi naman ng mga nakakakita ng bangkay gawa lang daw yun ng mababangis na hayop. Tsaka ganun din po ang lumalabas sa investigasyon ng mga pulis, di po ba? Kahit pa mabuti na rin yung nag-iingat. Kung hindi ka man naniniwala sa mga kampo ng kadiliman, aba, mabuti pa rin yung may pag-iingat ka sa iyong sarili. Mahirap na, anak. Baka magsisi ka sa bandang huli, ikaw din. Pero tay, kahit saan naman po tayo magpunta, palagi po may panganib Basta kasama ko ang Diyos, tay. Hindi po ako mangangamba sa kaligtasan ko. Ay, siya nga po pala, tay. Maiba nga po pala tayo ng usapan. Bakit kaya panay ang babae ang karamihan sa mga pinapatay, no? Namimili na rin po ba ng taong aatakihin ng mabangis na hayop? Kahit naman sagutin ko ang tanong mo, anak, hindi ka rin naman maniniwala Pagtuunan mo na lamang ng pansin ang trabaho mo sa bukid. Marami na ako natanggap na reklamo tungkol sa'yo. Baka mamaya niyan bigla ka mawala ng trabaho. Sasagot pa sana ako sa tatay ko nang bigla kaming nakarinig ng alulong ng mga aso sa paligid. Kasunod ng malalakas na katok mula sa labas ng pinto. Nagkatinginan kami ni tatay dahil gabi na ng mga sandaling yon. Albularyo ang aking ama at karamihan sa kanyang mga pasyente ay alam ang oras ng kanyang pahinga. Maliban na lamang kung emergency. Tulong! Tulungan niyo ako! Tay, kayo na po magbukas ng pinto. Mukhang takot na takot po ang babae sa labas Sige, ako na magbubukas. Pero maging alisto ka. Hindi natin alam kung sino ang babaeng yon. Mabilis akong tumayo nang lumapit si tatay sa may pintuan. Maingat at dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Hanggang sa bumungad sa aming harapan ang babaeng putlang-putla. Sugatan at bakas sa muka ang labis na takot. Yakap nito ang sanggol na nakabalot sa lampin.
Tulungan niyo po ako. Itago niyo po ang anak ko. Nakikiusap po ako. Kayo na po ang bahala sa anak ko. Sige na po. Kunin niyo na po ang anak ko. Bilisan niyo. Bago pa nila ako maabutan. Teka, sandali. Sino bang umahabol sa'yo? Sandali, saan ka pupunta? Huwag ka munang umalis. Huwag niyo na po akong pigilan. Pangawa niyo na. Kailangan ko silang mailigaw. Iligtas mo ang anak ko, pakiusap. Ariin mong siya na parang tunay mong anak. Ingatan mo ang anak ko. Ito lang ang paraan para mabuhay siya. Para mailigtas siya. Kitang-kita ko ang mahigpit na pagyakap at paghalik ng babae sa sanggol na mahimbing pa rin natutulog. Sabay alis at ito mismo ang nagsara ng pinto. Pareho kaming hindi nakapagsalita ni tatay. Nanlalaki ang aming mga mata habang nakatitig sa sanggol. Kaya naman, hindi na ako nakatiis. Nilapitan ko ang aking ama. Tay, ano yun? Sino po bang babaeng yun? Isa pa, bakit niyo po tinanggapan sanggol, tay? Ewan ko, anak. Hindi ko kilala ang babaeng yun. Isa pa, kaya ko tinanggap ang bata dahil pakiramdam ko nasa panganib ang batang ito. Teka tay. Huwag niyo pong sabihin. Kukunin niyo po talaga ang batang yan. Baka naman po hindi nagsasabi ng totoong babaeng yun. Baka ninakaw niya lang po ang bata. Baka mamaya niyan po, tay. Madamay po tayo. Wala akong magagawa, anak. Hindi iiwan ng babaeng yun ang kanyang anak kung hindi siya nagsasabi ng totoo. Isa pa, magaan ang loob ko sa batang ito. Kaya tutulungan ko ang batang ito. At kahit anong mangyari, hindi ko hahayaan na mapahamak siya. Tay, makinig naman po kayo sa akin. Nakikiusap naman ako sa inyo. Huwag tayong makialam sa problema ng babaeng yun, tay. Ikaw ang makinig sa akin, Elio. Kaya mo bang iwan ang sanggol na to sa labas at pabayaan siya mapahamak? Sige nga. Kung hindi mo kaya, manahimik ka na lang. Aampunin natin siya. Kung yun lang ang tanging paraan para siya ay mabuhay. Paano natin siya bubuhayin, tay? Paano natin siya ipapakilala sa mga tao? Ako nang bahalang mag-isip, anak, kung paano siya makikilala ng mga tao. Tsaka bundok ang kinaroroonan ng bahay natin. Kaya hindi nila mapapansin ang pagdating ng batang ito sa buhay natin. Nang hawakan ni tatay ang paa ng sanggol, ay meron akong napansin na kakaibang balat sa talampakan niya. Kaya naman, nahawakan ko yun at napakunot ang aking noo. Tay, tignan niyo ho. Meron po siyang marka sa talampakan niya. Hugis kalahati po ng buwan. Ano po kaya ang ibig sabihin nito? Walang ibang ibig sabihin ng marka na yan, anak. Isa lamang niyang balat na magagamit ng kanyang ina para makilala siya pagdating ng araw. Hindi ka ba masaya, anak? May kapatid ka na ngayon. Yun ang kauna-unang pagkakataon na nakita kong ngumiti si tatay habang pinagmamasdan niya ang muka ng sanggol. Magmula nang mapunta sa amin si Terok, nagbago ang takbo ng aming buhay na ngayon ay kapatid ko ng bunso. Madaling nagawan ng paraan ni tatay kung paano niya ipapakilala sa lahat ng mga tao ang tungkol sa kapatid ko, at marami rin ang naniwala sa gawa niyang kwento. Pagkalipas ng 8 taon, 9 na taong gulang na si Terok. Lumaki siyang malambing at mabait na bata. Ngunit nitong mga nakaraang araw, marami na kaming napapansing kakaiba sa kapatid ko. Kaya isang gabi, hindi ko napigilan ang aking sarili. Kinuusap ko si tatay tungkol kay Terok. Tay, sabihin niyo nga, may napapansin din po ba kayo kay Terok? Ha? Ano bang napapansin mo? Ano ibig mo sabihin? Tay, alam ko pong kayo ang unang makakapansin sa mga kakaibang ikinikilos ni Terok. Kahapon po, tay, napaandar niya po ang treasure ng palay natin, di ba? Samantalang sira yun.
At hindi pa naman niya yung nagagamit. Hindi rin siya tinuruan na ayusin yun. Malay mo naman kung pinapanood ka niya habang inaayos mo ang treasure at natutunan niya yon mula sa'yo. Tay naman eh. Huwag yun na nga pong hanapan ng dahilan ng kakaibang ipinapakita sa atin ni Tero. Kung natatandaan niyo po, palagi po siyang nakakagawa ng mga bagay na hindi naman akma sa kanyang edad. Lalo na po ang paggamit ng mga sandata. Eto nakita ko po siya kaninang umaga. Pinatatamaan niya ng kutsilyo ang lata ng sardinas. Walang sablay, lahat sapol. Tay, lahat ng yun, wala pong nagturo sa kanya. Teka ka. Ano bang gusto mo sabihin, ha, Elio? Naguguluhan ako sa iyo eh. Tay, may kakaiba sa anak-anakan niyo. Hinaan mo ang boses mo, Elio. Baka mamaya ay may makarinig sa'yo. Baka marinig ka pa ni Terok. Ayaw niyo kasing maniwala sa akin eh. Lahat nakikita ko, Tay. Iba na ang ikinikilos ni Terok, maniwala kayo. Naalala niyo po ba? Nung nawala siya ng minsang isama niyo siya sa palengke? Hindi natin siya madalas inilalabas ng bahay. At yun ang kauna-unahang pagkakataon na dinala niyo siya sa palengke. Pero ano nangyari? Nakauwi siya ng mag-isa. Ang hina naman ng isip mo, Elio. Natural na makakabalik siya sa bahay natin. Dahil may bibig naman siya na pwedeng gamitin para magtanong, hindi ba? Natural na magtatanong-tanong yun para makabalik sa bahay natin. Tay, wala siyang pinagtanungan. Siya mismo nagsabi sa akin na natatandaan niya ang mga dinaanan niyo. At ang mas nakakakilabot pa dito, Tay, kilala niya lahat ang mga taong nakausap niyo habang kayo ay naglalakad papunta sa palengke. Sige nga, paano mo mapapatunayan? Nakakaiba nga si Terok. Tay, alam kong pati kayo ay nagulat din nung minsan kasama niyo siyang gumawa ng gamot para sa pasyente niyo, di ba? Lahat ng yun, nagawa niya ng maayos. Nagawa niya ring magligtas ng buhay nang minsang dumating ang pasyente niyo na wala pa po kayo. At si Terok ang gumamot sa kanya. Huwag niyo pong sabihin lahat ng yon ay hindi niyo po napapansin. Ang lahat ng yun ay sapat na para patunayang kakaiba talaga si Terok. Nag-aalala ako sa kanya, Tay. Kaya ako po sinasabi sa inyo to. Saglit na natigilan si Tatay. Nahulog siya sa malalim na pag-iisip at napasulyap sa silid ni Terok. Nang mga oras na yon, tulog na ang kapatid ko. Teka anak, sinasabi mo bang isang gifted ang kapatid mo? Opo, Tay. Madali po niyang natatandaan ng mga bagay ng isang beses lamang niyang nakikita. Sa tono ng pananalita mo, parang gusto mo subukan ang kakayahan ng kapatid mo Ama kay Tay, ganun na nga. Para sigurado po tayo. Dahil kapag may nakaalam ng tungkol sa kakayahan niya, manganganib po ang buhay ng kapatid ko. Tama ka, Elio. Baka nga, hindi ko lang masyadong pinapansin ang kakayahan ng kapatid mo. Diyos ko, bigla tuloy ako nag-alala para sa kaligtasan ni Terok. Hindi lang yun, Tay, ang inaalala ko. Magmula po nang dumating sa buhay natin si Terok, mas lalong dumami ang mga biktimang natatagpuan sa kakauyan. Mas lalong dumami ang pagpatay ng sinasabing mabangis na hayop. Diyos ko, paano mo nasasabi ang mga bagay niyan tungkol sa kapatid mo? Sa tono ng pananalita mo may ibig kang sabihin Para bang sinasabi mong may dalang sumpa ang kapatid mo? Tumigil ka, Elio Tay, hindi po sumpa ang ibig kong sabihin, kundi isang babala. Isang pagpapahiwatig na baka nag-alaga tayo ng isang kakaibang bata. Ako rin mismo ay kinilabutan ng sabihin ko yun kay Tatay. Ngunit yun talaga ang nararamdaman ko sa aking kapatid na si Terok. Tay, napamahal na po sa akin ang kapatid ko. Kaya nga po ako nagkakaganito Natatakot ako, Tay. Iniisip ko pa lang po na mapapahamak siya para nang kinakapos ako sa paghinga. Sumisikip ng dibdib ko dahil sa takot.
Kaya habang maaga pa po tayo, protektahan po natin si Tirok. Huwag po nating hayaan na may ibang tao makaalam ng tungkol sa kakayahan niya. Hay nako. Hindi ko rin lubos akalain na ang mga kakayahan ni Tirok ay kakaiba nga kumpara sa mga batang halos kasing edad lang niya. Dumarami na rin ang kanyang mga tanong. Pakiramdam ko kapag nagkamali ako ng sagot sa kanya, malalaman niya ang tungkol sa lihim natin. Hindi ko yung kakayanin, anak. Kaya hanggat nabubuhay ako, ibabaon ko hanggang sa hukay ang lihim natin tungkol sa pagkatao niya. Paano, Tay? Halimbawa, bumalik po yung babaeng yun. Sa tingin ko patay na siya. Dahil ilang taon na lumipas. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin siya nagpapakita sa atin. Ang iniisip ko, kung paano natin mapaprotektahan si Tarok. Paano ang paliwanag na sasabihin natin sa kanya kung sakaling magtanong siya? Bahala na, Tay. Ang mahalaga po, mapangalagaan natin siya. Yun po siguro ang dahilan ng nanay niya kung bakit siya iniwan sa atin. Kung kinakailangan iwan natin siya sa bahay at huwag nating hahayaang makausap siya ng ibang tao, ay gagawin natin, Tay. Para po sa kanyang kaligtasan. Hindi maaari. Ikukulong natin siya sa bahay? Aba, mali yun. Mas lalo siya magtatanong kapag ganun. Pero yun po nag-iisang paraan para mapanatili po natin ang kanyang kaligtasan, Tay. Kapag may masamang tao ang nakaalam tungkol sa kakayahan niya, gagamitin siya para kumita ng pera. Hindi po ba't yun ang nangyari sa batang kinuha ng mayamang sindikato? Ginamit nila ang bata para sa kasamaan at nang hindi nasunod ang bata, pinatay nila. Sige. Subukan natin kung gagana ang naisip mong paraan. Nasunod ang plano ko. Iniiwan namin si Tirok sa bahay at hindi siya pinapalabas. Palitan kami ni Tatay ng pagbabantay sa kanya. Ngunit isang umaga, wala si Tatay. Ako lamang ang naiwan. Narinig ko na para bang may tao sa kusina. Kaya naman, nilapitan ko ang kusina at nakita ko si Tirok. Abala siya sa pagdidikdik ng daon sa lusong. Tirok, anong ginagawa mo? Kuya, halika. Tignan niyo po, oh. Daon po pala ng makabuhay ang gamot na madalas kong nakikitang ginagamit po ng matandang albularyo. Doon po siya nakatira sa kabilang kakawyan. Ipinapainom niya po ang katas ng daon na makabuhay sa kanya pong mga pasyente. Ano? Anong gamot ang sinasabi mo? Katas po ng daon na makabuhay, Kuya Elio. Kaya lang, bakit babae lang po ang umiinom nito? Paano mo nasabing gamot to, Tirok? Isa pa, paano ka nakarating sa bahay ni Lolo Agno? Umalis po kasi ako kahapon habang natutulog po si Tatay. Nagpunta po ako sa bahay ni Lolo Agno. Gusto ko po kasing tulungan si Tatay sa panggagamot niya. Kaya ayun po, nakita ko siya. Pinapainom niya po yung babae. Gamot daw po yun. Hindi yan simpleng gamot lang, anak. At hindi ka rin dapat lumalabas nang walang kasama. Sabay kaming napalingon ni Tirok nang marinig namin ang boses ni Tatay mula sa aking likuran, habang ang kanyang tingin ay sa dahon na hawak ni Tirok. Itigil mo na yan. Huwag ka na ulit gagawa ng ganyang klaseng gamot, anak. Pero gusto ko lang naman pong malaman, Tay, kung saan po ito ginagamit. Kasi po, nakita ko po ang kakaibang epekto sa katawan ng mga babaeng umiinom nito. 2 uri po kasi ang gamot. Ang isa po ay nakakalason at ang isa naman po ay may kakayahang makapagpagaling. Dahil sa sinabing yun ng aking kapatid, ay nagkatinginan kaming bigla ni Tatay. Bumakas ang pag-aalala sa mukha namin at mas lalong lumakas ang hinala namin. Nakakaibang bata talaga si Tirok. Sige na, pumasok ka na muna sa silid mo, anak. Mamaya na lamang tayo mag-usap. Tay, alam niyo ni Kuya? Alam niyo po kung anong klaseng albularyo po si Lolo Agno? Pakiramdam ko po, may ginagawa po siyang kakaiba sa mga babaeng yun eh. Napansin ko po kasi sa kanyang kuko ang natuyong dugo.
nakita ko rin po ang 3 sugat niya sa kamay at braso na para po bang nanggaling po sa kalmot ng kung ano nilalang. Para po kasing may mali eh. Tumigil ka na! Sabi ng tama na eh! Pumasok ka na doon sa loob ng silid mo! Bilisan mo! Pareho kaming nagulat ni Tirok nang lumakas bigla ang boses ni tatay. Yun ang unang beses na pinagtaasan ni tatay ng boses ang kapatid ko. Kaya naman, umiiyak itong pumasok sa loob ng kanyang silid. Tay, bakit niyo naman po pinagtaasan ng boses si Tirok? Dahil kakaiba na lumalabas sa kanyang bibig, anak. Ang mga sinasabi niya kanina ay isang lihim ng matandang albularyo sa lugar na to. Paano kung may makarinig sa kanya? At sa kanya magsimula ang gulo? Bakit po ba? Ano po bang meron sa dahon po ng makabuhay? Hindi lang gamot ang dahon ng makabuhay, anak. Kaya nitong lumason at pumatay ng tao. Kung ganun, tama po ang sinabi ni Tirok. Oh, tama ang sinabi ng kapatid mo. Isang bagay na kahit ikaw ay hindi alam kung anong klaseng gamot ang dahon na makabuhay. Pero nalaman niyo ni Tirok. Hindi ba't kakaiba nga ang kanyang kakayahan? Matalino siya at mabilis mag-isip. Kaya nga natatakot ako ngayon sa maaaring kalabasan ng ginagawa ng kapatid mo. Tignan mo itong ginawa niya. Pagmasdan mo. Kahit ako, hindi ko kayang timplahin ang gamot na to. Pero si Tirok, isang tingin niya lang, alam niya na kagad ang sangkap. At kaya niya na kagad timplahin. Kinuha ni tatay ang maliit na lusong. Naroon ang dinikdik na dahon ng makabuhay. Inilagay ni tatay sa baso ang katas ng dahon ng makabuhay. Napakapait ng lasa nito at kadalasan na ginagamit ito sa mga babaeng buntis. Kaya nitong pumatay ng sanggol. At ang natuklasan ng kapatid mo, ang pinakadelikadong bagay na matagal nang inililihim ng matandang albularyo. Krimen ang pumatay ng sanggol mula sa sinapupunan ng kanyang ina. At kapag nakarating sa mga tao at mga pulis ang gawain ni Lolo Agno, malalaman ng matanda na si Tirok po ang nagturo sa kanya at may posibilidad na manganib ang buhay ng kapatid ko. Oo, anak. Kaya hindi ko napigilan ang aking sarili kanina. Oras na malaman ng mga tao tungkol sa kakayahan ni Tirok. Baka matuntun siya ng taong nagtatangka sa buhay niya. Tay, kinakabahan ako nung gagawin po natin. Magmatsyag ka sa bahay ni Tatay Agno. Kahit na anong mangyari, huwag kang makikipag-usap sa kanya. Gusto kong malaman ang katotohanan at kung bakit kailangan niyang gumamit ng dahon ng makabuhay at kung ano ang ginagawa niya ron. Pagkatapos naming mag-usap ni tatay, pinuntahan niya si Tirok at humingi siya ng pasensya sa kapatid ko. Doon na rin siya natulog, habang ako naman ay hindi dinalaw ng antok. Nag-aalala ko dahil hindi namin habang buhay maitatago sa lahat ang kakayahan ng aking kapatid. Habang nakahiga ako, ay bigla akong nakarinig ng iyak ng sanggol mula sa labas ng aming bahay. Kaya naman, napabalikwas ako ng bangon. Nagising din ang aking ama, habang si Tirok naman ay natutulog na sa loob ng silid nito. Sabay kaming lumabas ng kwarto at pinakinggan namin ang iyak ng sanggol. Ang bihira na yan. Baka meron na namang nag-iwan ng sanggol sa bahay natin. Ay nako, ikaw na nga munang tumingin sa labas, anak. Teka tay, bakit po ako? Kayo na lang po. Nako, alam mo naman na kapag sanggol ang pinag-uusapan ay mahina ako, kaya sige na. Ikaw na lang ang tumingin sa labas, anak. Bilisan mo na. Nagmadali pa talaga. Bubuksan ko na sana ang pintuan, ngunit nawala na ang iyak ng sanggol. Napalitan yon ng katok mula sa labas ng pinto. Tao po! Tao po! May tao ba riyan? Tay, lalaki. May tao sa labas. Sige, pagbuksan mo. Baka pasyente ko yan. Pagbukas ko ng pintuan, ay tumambad sa aking paningin ang nakatayong lalaki na balbas sarado. Namumutla ang kanyang labi, nanginginig ang katawan, at may sugat sa siko.
Tulungan niyo ako. Hinabot na ako ng gabi sa daan. Kanina pa akong umaga naghahanap ng bahay na matutuluyan. May nakapagsabi sa akin na albularyo raw ang nakatira dito. Baka naman pwede niyo akong tulungan. Hala, sige na, pumasok ka na muna. Mukhang pagod na pagod ka. Kaya nga pasensya na sa pag-aabala ko sa inyo. Nahilo talaga ako sa daan. Kaya nasugatan ako sa siko. Sige na, at ako nang gagamot niyan para sa'yo. Elio anak, ikuha mo nga ako ng gamot sa aking kwarto. Sige po, tay. Agad akong kumuha ng gamot sa silid ni tatay. Pero habang nasa loob ako ng kwarto, napansin ko na malikot ang mga mata ng bisita namin. Para siyang may hinahanap kahit nakikipag-usap ito sa aking ama. Kaya naman, matagal ko siyang pinagmasdan bago ko lumabas ng silid ni tatay. Nalaman ko na siya si Mang Tano, dayo at walang kamag-anak sa aming lugar. Ito na po ang gamot, tay. Salamat anak. Kayo na bang nakatira sa bahay na ito? Ang laki naman. Oo, kaming dalawa lang ng anak ko. Maaga kasing namatay ang asawa ko nang ipinanganak niya ang bunso ko. Teka, bago ka dumating may narinig kaming iyak ng sanggol. Wala ka bang napansin sa labas? Meron. May nakita kasi akong babae na may hawak na sanggol. Panayak-iyak. Balak yatang magpagamot sa inyo. Pero nang makita niya ako ay bigla siyang umalis. Ganun ba? Akala ko pa naman ay kung ano na. Habang nag-uusap kaming tatlo, biglang lumabas sa silid si Terok. Hindi ko alam kung bakit bigla kong kinabahan ng mga sandaling yon. Maging si Terok ay ganun din ang reaksyon pagkakita niya kay Mang Tano. Sa pagkakataong yon ay titig na titig sa isa't isa sina Mang Tano at Terok. Maya-maya pa ay biglang sumiksik ang kapatid ko sa likod ng aking ama at itinatago nito ang kanyang muka sa tagiliran ni tatay. Anak, ano ba? Pumasok ka na nga lang sa silid mo. Gabi na, matulog ka na. Mukhang hindi yata sanay sa tao ang anak mo, Arnold. Halatang hindi siya nakakalabas ng bahay. Ha? Wala naman siyang hilig na lumabas ng bahay eh. Ganun ba? Siya nga pala. Salamat sa paggamot sa sugat ko. Pwede bang dito na muna ako magpalipas ng gabi? Wala kasi akong ibang matutuluyan dito. Pwede naman. May bakante pa kaming silid. Nako, maraming salamat sa iyo, Arnold. Walang anuman yun, Tano. Elio, samahan mo si Tano sa kanyang magiging silid. Dalhan mo na rin siya ng kumot at unan. Sige po, tay. Agad kong inihanda ang tutulugan ni Mang Tano, habang si Terok naman ay hindi na humiwalay kay tatay. Para siyang may kinatatakutan. Samantalang ako naman ay nagpahinga na rin sa aking silid. Maya-maya pa ay muli kaming nakarinig ng alulong ng mga aso mula sa labas. Pati na ang ilang tunog ng iyak ng sanggol sa paligid ng aming bahay. Pagkalipas ng ilang minuto, biglang tumahimik ang paligid. Kaya naman, hindi ko namalayan na nakatulog na rin ako. Kinabukasan, nadatnan ko sina tatay at Terok na nakaharap sa lamesa. Nag-aalmusal sila ng mga oras na yon. Nalaman ko rin na nakaalis na si Mang Tano nang hindi nagpapaalam sa amin. Maupo ka na, anak. Sabayan mo na kami ni Terok. Hindi pa man ako halos nakakaupo sa bangko nang biglang may dumating na lalaki at sinabing may bagong biktima ang mabangis na hayop. Malapit daw yun sa aming bahay. Tay, puntahan po natin. Sige. Terok anak, dito ka lang ha. Huwag kang aalis dito sa bahay. Tumango si Terok bilang tugon. Saka kami nagmadaling lumabas ng bahay. Pagkatapos, tinahak namin ang daan papunta sa kakawyan. Nadatnan namin doon si Lolo Agno na nakikiusyoso rin sa bangkay. Bakas sa mukha ng matanda ang pag-aalala at takot. Paglapit namin,
tumambad sa aming paningin ang itsura ng bangkay ng isang babaeng buntis. Kagaya lang ito na nangyari sa mga naunang biktima. Butas ang kanyang liig na para bang may bumaon na 5 pako. Tsak na hindi talaga yan bubuhayin. Pangil, anak. Pangil ng hayop ang may gawa nito. Gaano ka sigurado, Tay? Talaga kayang hayop ang may gawa nito? Nawawala ang kanyang lamang loob. Di sana, pati katawan niya po may kagat din. Ibig sabihin ba nito? Naniniwala ka na? Naniniwala ka ba na may ibang nilalang nagagawa nito? May alam si Lolo Agnutay. Ang matandang yun. Bumundol ang aming kaba nang marinig ang boses ni Terok mula sa aming likuran. Mabilis na hinawakan ni Tatay ang tigkabila ang braso ng aking kapatid. Saka namin siya inilayo sa mga tao at iniiwi sa bahay. Ilang beses ko ba sinabi sa'yo na mag-iingat ka sa mga sinasabi mo? Huwag kang magsasalita ng kung ano-ano, lalo na ng tungkol sa matandang si Tatay Agno. Bakit ba hindi ka nakikinig, anak? Dahil hindi rin po kayo nakikinig sa mga sinasabi ko, Tay eh. Habang pinatatagal niyo po ang nangyayari, madadagdagan lamang po mga biktima. Terok naman, makinig ka naman kay Tatay. Kapag pinagpatuloy mo ang pagganyan-ganyan mo, mapapahamak ka. Pero mas mapapahamak po ang nakakarami kaysa sa akin na nag-iisa lang po. Hindi ko po naiintindihan kung bakit niyo po ito ginagawa eh. Tay, Kuya, manmanan niyo po si Lolo Agno. Malakas po ang kutob ko. Sa kanya po nagsimula ang kaguluhang ito. Walang kikilos ayon sa sinasabi mo, Terok. Ang utos ko ang sundin mo. Tapos ang usapan natin. Naiintindihan mo ba? Bahala ho kayo. Pero hindi niyo po ako mapipigilan. Hindi ko kayang may mamamatay nang dahil po sa pananahimik ko. Walang kibo na pumasok sa loob ng kanyang silid si Terok, habang ako naman ay nahulog sa malalim na pag-iisip. Naniniwala ako sa sinasabi ng aking kapatid. Kaya naman, pagsapit ng gabi, tahimik akong umalis ng bahay. Sinigurado kong tulog na ang dalawa bago ako umalis. Pagsapit ko sa kinaroroonan ng bahay ni Lolo Agno, ay bukas pa ang gasera nito. Indikasyong gising pa ang matanda. Tahimik akong naglakad at maingat akong humakbang papalapit sa dingding ng bahay ni Lolo Agno. At doon ay nakita ko ang isang babaeng umiiyak. Nakahiga ito sa katre habang nakabuka ang 2 hita. May kumot na nakabalot sa bewang nito at marami ang dugo. Sa sinapupunan ng babae, bigla akong kinabahan. Huwag kang gumalaw para mapigilan kong pagdurugo. Sa una lang ito masakit. Sige na. Itutuloy ko na ang ginagawa ko. Dahil kung hindi ito matatanggal, malalason ka at manganganib ang buhay mo. Sa kabila ng pakiusap ng babae kay Lolo Agno na wag nang ituloy, ay tuloy pa rin ito sa kung ano ang ginagawa nito sa babae. Pagkalipas ng 5 minuto, natapos ng matanda ang kanyang ginagawa. Pagkatapos, ay inalalayan nitong maupo ang babae habang walang tigil pa rin sa pag-iyak. Inumin mo ito ulit ang natitirang katas na makabuhay. Pagkatapos magpalit ka ng damit dahil isasama natin ang suot mo sa ibabaon kong pito sa lupa. Pagkatapos kong marinig ang bagay na yon mula sa matanda, nanlaki ang aking mga mata habang nakasilip ako sa dingding. Biglang nanginig ang buo kong katawan. Diyos ko po, totoo nga. Totoong sinabi ni Tirok. Paano kaya nalaman ng kapatid ko tungkol sa bagay na to? Kailangan malaman to ni Tatay. Dahil sa aking mga natuklasan, agad akong tumayo at tumakbo palayo sa bahay ni Lolo Agno. Mabilis din ang tibok ng aking puso dahil sa labis na pagkabigla. Ang buong akala ng lahat ng mga taong nakatira rito, albularyong nagpapaanak si Lolo Agno. Yun pala,
Isa rin siyang albularyong nag-aagas ng bata mula sa sinapupunan ng kanyang ina. Diyos ko, masamang gawain yun. Kasalanan sa batas at sa mata ng Diyos ang ginagawa niya. Dahil abala ko sa aking mga iniisip, hindi ko namalayan na nakarating na pala ako sa gitna ng kagubatan at bigla kong nakarinig ng iyak ng sanggol. Nung una ay inakala ko na dahil lamang yun sa aking mga natuklasan mula kay Lolo Agno. Kaya't pinakinggan ko munang mabuti ang naririnig kong iyak ng sanggol. Teka, may umiiyak na sanggol na nanggagaling sa likod ng puno. Pero paano nagkaroon ng bata sa gubat na to? Malalaki ang hakbang ng aking mga paa na nilapitan ko ang kinaroroonan ng sanggol. Ganun na lamang ang panlalaki ng aking mga mata nang tumambad sa aking paningin ang umiiyak na sanggol. Walang saplot at tanging malapad lang na tuyong daon ang hinihigaan nito. Diyos ko, sinong walang niyang inang nag-iwan ng sanggol sa gitna ng kagubatang to? Napakawalang puso! Akma ko sanang hahawakan ng sanggol nang biglang lumakas ang iyak nito. Nagbago ang tunog ng kanyang iyak at nauwi sa nakakakilabot na pag-angil. Nanginig at nanigas ang tuhod ko nang makita ang itsura ng sanggol. Pumangit ang kanyang anyo, kumulubot ang kanyang balat. Lumaki rin ang mapupula niyang mga mata at ang malalagari nitong mga ngipin ay nagsimulang lumitaw. Napaupo ako sa lupa dahil sa labis na pagkabigla habang hindi ko inaalis ang tingin sa nakatayong nilalang. Aswang na sanggol! Anong klaseng nilalang ka? Lumayo ka! Lumayo ka! Ngunit tuloy sa pag-angil ang aswang. Pagkatapos ay tumulo ang malapot nitong laway. Huwag kang lalapit, pakiusap! Lumayo kang impakto ka! Naghanap ako ng kahoy na magagamit kong panghampas sa nilalang. Ngunit wala akong nakita. Mas lalo akong kinilabutan nang umiyak ulit ito na parabang iyak ng sanggol. Nang mga oras na yon, hindi ko pa alam kung anong klaseng nilalang ang nasa harapan ko. Dahil yun ang unang pagkakataon na nakakita ko ng ganong klaseng aswang. Biglang lumundag ang aswang, sakto sa aking balikat. Sabay kagat niya sa aking leeg. Nagpagulong-gulong ako sa lupa para matanggal ang pagkakabaon ng kanyang pangil sa laman ko. Malakas din ang sigaw ko dahil sa labis na takot. Ubod lakas kong hinawakan ang katawan ng aswang at inihagis ko yun sa damuhan. Naramdaman ko ang pagbulwak ng aking dugo mula sa nakabuka kong sugat. Tumayo ako at balak ko sanang tumakbo. Ngunit lumitaw mula sa damuhan ang maraming aswang na mukhang sanggol. Anak ng putya! Paano nangyari to? Hindi! Hindi niyo ako mapapatay! Layuan niyo ako! Mga impakto kayo! Dali-dali akong dumampot ng kahoy. Iwinasiwas ko yun sa ere upang hindi sila makalapit sa akin. Nasaksiyan ko ang bilis nila sa pag-akyat sa pangapuno. Mabilis din silang gumapang sa lupa at naririnig ko rin ang nakakakilabot nilang mga huni. Para silang nag-aagawan sa pag-atake sa akin. Akma na sanang aatake sa akin nang sabay-sabay ang mga aswang nang biglang may lumitaw na liwanag mula sa aking likuran at narinig ko ang boses ng aking kapatid na si Tirok. May dala siyang gasera. Kuya! Kuya Elio, may sugat ka! Kuya, ano nangyari sa'yo? Anong mga nilalangan nasa harapan mo? Tirok, mag-iingat ka! May mga aswang! Mga aswang nasa paligid natin! Nang igala ko ang aking paningin, napansin ko na takot ang mga aswang sa kapatid ko. Kaya naman, nilapitan ko si Tirok at maigpit ko siyang niyakap. Maraming salamat! Maraming salamat dumating ka, Tirok! Kuya Elio, may sugat ka sa leg. Kailangan magabot ka agad yan. Kaya lang,
Hindi alam ni tatay na sumunod ako sa rito at malalaman niyang muntik ka mapahamak. Wala nang ibang paraan. Kay Lolo Agno tayo magpapagamot. Wag! Wag, Tirok! Alam ko na. Nakita ko na masamang gawain ni Lolo Agno. Tama ka. Masama ang ginagawa niya. Kaya nga po mas kailangan natin siya makausap, kuya. Dahil alam niya kung anong klaseng nilalang ang umatake sa'yo. Ano? Teka. Paano mo nalaman ang tungkol sa mga ganong nilalang? Ha, Tirok? Unang kita ko pa lang sa bangkay sa Kakahuyan, alam ko na po na aswang po may gawa nun. Maging ang reaksyon po ni Lolo Agno ng mga oras na yon. Reaksyon po yun ng taong may alam sa nangyayari. Nang marinig ko ang mga sinabi sa akin ni Tirok, napatunayan kong malakas talaga ang pakiramdam at matalas ang paningin ng aking kapatid. Kaya naman, hindi na ako tumanggi nang inalalayan niya akong maglakad papunta sa bahay ni Lolo Agno. At dahil sa presensya ng aking kapatid, tuluyang nawala ang mga aswang. Inisip ko na lang ng mga sandaling yon na marahil takot ang mga nilalang sa liwanag na mula sa gasera. Ngunit habang tinatahak namin ang daan papunta sa bahay ng matanda, bigla kong naramdaman ang panlalabo ng aking paningin, pagkirot ng aking sugat sa leeg, at ang pangingig ng aking buong katawan. Tirok, biglang sumama ang pakiramdam ko. Kuya, lakasan mo ang loob mo. Malapit na po tayo sa bahay ni Lolo Agno. Siguro may kamandagang kagat ng aswang, kaya nararamdaman mo na ang bagay na yun. Napansin ko na mas lumaki ang hakbang ng paa ng aking kapatid at sinikap kong makarating kami sa bahay ng matanda. Pagkalipas ng ilang minuto, sa wakas ay narating namin ang bahay ni Lolo Agno. Agad na nagtao po si Tirok habang namimigat ang talukap ng aking mga mata. Saktong pagbukas ng pintuan ni Lolo Agno, sumubsub ako sa balikat niya dahil sa labis na panghihina. Diyos ko po! Ano nangyari sa inyo? Tulungan niyo po kami, Lolo Agno. Inatake po ng aswang si Kuya Elio. Ano ka mo? Tulungan niyo ako, Lolo Agno. Hindi ko na po kaya ang sakit. Hala, sige. Pumasok kayo sa loob ng aking silid. Pagkatapos, isara mo ang pintuan at bintana, Tirok. Sige na, magmadali ka. Opo, Lolo Agno. Agad kong narinig ang pagsara ng aking kapatid sa pintuan at bintana ng bahay ni Lolo Agno. Pagkatapos ay inalalayan niya akong maupo sa gilid ng katre. Patingin ako na sugat mo. Hala, mabuti na lang at mababaw ang pagkakaabuta sa leeg mo. Kaya hindi gaano kabilis gumapang ang kamandag ng aswang. Sige na, maiga ka muna. At kukuha lang ako ng malinis na tela at tubig. Ako naman po ang tutulong sa inyo sa pagdidikdik po ng daon ng makabuhay. Medyo natigilan si Lolo Agno sa sinabing yon ng aking kapatid. Ngunit mas pinili nitong manahimik at kumilos ng mabilis. Nang maihanda nila ang aking gamot, agad nang sinimulan ang paglilinis nila sa sugat ko sa leeg. Ramdam na ramdam ko ang hapdi ng aking sugat. Pagkatapos ay may ipinainom sa akin si Lolo Agno na sobrang pait, kasunod ng isang kutsarang pulot. Katas na makabuhay ang ipapainom ko sa iyo upang matunaw ang kamandag ng aswang na kumagat dyan sa leeg mo. Hindi ko natatanungin kung bakit nasa gubat ka pa ng ganitong oras ng gabi. Dahil nakita naman kitang nakasilip sa dingding ng bahay ko kanina. Nakita niyo po ako? Ibig sabihin po, alam niyo nang nakita ko po kung anong ginagawa niyo sa buntis na babae kanina? Oo. Siguro hinusgahan mo na kagad ang pagkatao ko nang makita mo yon. Pero hindi ako masama. Ginagawa ko ang bagay na yon sa mga batang walang pag-asang mabuo sa sinapupunan ng kanyang ina. At kung patatagalin pa siya sa loob ng tiyan ng kanyang ina, maaaring dalawa silang mamatay dahil sa lason. Pero kahit na ano pong paliwanag po sabihin niyo, alam kong mali yun. Alam niyong kasalanan to sa mata ng Diyos.
at hindi ito katanggap-tanggap sa batas. Alam ko, kaya nga itinatago ko. Ang mahalaga, nakakatulong ako sa mga nangangailangan. Pero dahil po sa mga ginagawa nyo, lumilika po kayo ng kakaibang aswang. Kakaibang nilalang na magdudulot po ng kamatayan para sa ibang tao. Mas marami po ang mamamatay kaysa sa isang buhay na ininiligtas ninyo. Matagal na hindi nakapagsalita si Lolo Agno sa sinabing yun ng aking kapatid. Maging ito ay namangha sa klase ng pananalita ni Tirok. Pambihira ang kakayahan ng kapatid mo, Elio. Ngayon lamang ako nakakita ng batang ganyang katatas magsalita. Huwag niyo pong subukang ilayo po ang usapan. Ang kailangan po namin ni Kuya, malaman po kung anong klaseng nilalang ang umatake sa kanya. Sila ang tiyanak, o mas kilala sa ibang lugar na patiyanak. Sila ang mga nilalang na inagas ng kanilang ina. Ang iba naman ay bagong silang nasanggol na patay nang inilabas at muling nabuhay, ngunit isa ng ganap na halimaw. Lalo na ang mga batang itinatapon ng kanilang ina sa isang kakahuyan. Sila ang mga nilalang na walang kinikilingan. Mapanganib ang kanilang kagat at may kakayahang gamitin ang awa ng tao para makapanakit ng kanilang biktima. Ano po ang ibig niyo sabihin? Nag-aanyo silang sanggol sa paningin ng tao na gusto nilang biktimahin. Kapag nahulog ka sa patibong nila, kasabay ng iyong pagkarga sa kanila, ang pagkagat naman nila sa leeg mo. Kaya pala karamihan sa mga nabibiktima ay mga babae na kadalasan ay buntis o di kaya naman ay isang ina. Dahil kadalasan kasi, sila ang mga madalas maawa. Pero bakit ganoon, Lolo Agno? Kahit alam niyo na po may tiyanak, diretso pa rin po kayo sa masama niyong gawain. Hindi po ba kayo nag-aalala na baka isang araw, balikan kayo ng lahat ng mga batang pinatay niyo? Alam kong darating ang bagay na yan. Diyos ko, hindi ko akalain na isang bata lamang ang magpapaalala sa akin ng mga bagay na muntik ko nang makalimutan. Ngunit anong magagawa ko? Hindi ko matiis sa mga babaeng humihingi sa akin ng tulong. Kahit na ano pong sabihin niyo, Lolo Agno, hindi pa rin po makatarungan ang ginagawa niyo. Isa pa, paano po mapipigilan ng mga tiyanak? Paano sila matatalo? Isang bagay lang na makapangyarihan ang katapat ng kanilang pag-asik ng lagim. Yun ay ang makakuha ng mutya ng berdeng higad, ang taong lalaban sa kanila. Ako mismo lalaban sa mga tiyanak. Saan po ako makakahanap ng mutya ng berdeng higad? Saan ko po matatagpuan ng mutya? Sa gitna ng kagubatan, matatagpuan ang pinakamatandang puno ng pili. Yun ang bahay ng mga berdeng higad. Sila ang nagbabantay sa mutya. Malalaman mo ang kinaroroonan ng mutya sa lugar kung saan may malakas na liwanag. Kaya sa gabi mo siya dapat kunin. Sandali lang po, Lolo Agno. Ang mga higad ay nagtataglay rin po ng kakaibang lason. Kapag dumikit po ang balahibo ng higad sa balat ng tao, magkakaroon po ito ng pantal. Mamamaga ang katawan at biglang lalagnatin. At ang malala pa, lalabas po ang dugo mula sa kanyang ilong. Ilan lamang po yan sa posibleng epekto na mararanasan ni Kuya bago niya po makuha ang mutya ng berdeng higad. Hindi po kaya balak niyo nang patayin si Kuya para mapagtakpan po ang gawain niyo? Pambihirang bata ito, oo. Ganun na ba kasama ang tingin mo sa akin? Tsaka saan mo ba natutunan ang mga bagay na yan? Bigla na lamang pong pumasok sa isip ko. Tsaka minsan na rin po akong nadikitan po ng higad sa balat. Kaya alam ko na po ang epekto nun. Huwag kang mag-alala, Terok. Hindi mapapahamak si Elio. Kailangan niyang harapin ang kamandag ng higad dahil yun ang magiging pagsubok niya para sa mutya. Sinasabi ko ito sa iyo, Elio, para patunayang hindi talaga ako masamang tao at wala akong kinalaman sa mga aswang na namiminsala sa baryo. Nakahanda po ako malampasan ang pagsubok na yon para makuha po ang mutya ng berdeng higad.
Pagkatapos namin makipag-usap kay Lolo Agno, agad kaming umuwi sa bahay. Inilihim namin kay tatay ang nangyari sa gubat. Pagkalipas ng 3 araw, isinagawa namin ang balak na pagkuha sa mutya kasama si Terok. Hinanap namin ang kinaroroonan ng matandang pili. Hindi nagtagal, natagpuan namin ang kinaroroonan ng pili sa tulong ng aking kapatid. Anong gagawin natin, Terok? Sigurado ka ba na hindi tatago sa pantalon at saka sa makapal kong jacket ang nakakalasong balahibo ng mga higad? Oo kuya, magtiwala ka sa akin. Ang nilagay nating katas na makabuhay sa balat mo ang makakatulong upang hindi mo maramdaman ng pangangati. Sige, magtitiwala ako sa Terok ha. Basta dito ka lang ha, huwag kang aalis. Opo kuya, mag-iingat ka. Kasi ang mukha mo ay walang proteksyon, kaya iwasang mong madikitan ka sa mukha. Oo na, pambihira. Parang ikaw pang panganay sa ating dalawa. Siyempre, mana po ako kay tatay eh. Pagkatapos namin mag-usap ni Terok, sinimulan ko ng akyatin ang puno ng pili. Nahawakan ko kagad ang higad na nadurog sa mga kamay ko. Dahil sa katas ng makabuhay, hindi ko naramdaman ang pangangati. Tuloy lang ako sa pag-akyat hanggang sa makarating ako sa dulo ng sanga. Saglit akong nagpahinga. Maya-maya pa, napansin ko ang lumiliwanag na dahon sa dulo ng sanga. Kinuha ko yun at tumambad sa aking paningin ang maraming higad na nakadikit sa kulay berdeng bato. Nagliliwanag din ang mga higad na nagbabantay sa mutya. Kuya, bilisan mo na. Nilalamok na ako rito eh. Napangiti ako nang marinig ko ang boses ng aking kapatid. Lalo na nang mahawakan ko na ang bato. Ngunit nang dumampi sa aking palad ang mutya, gumalaw ang lahat ng mga higad at hinabol ako. Mabilis silang gumapang papalapit sa aking kinaroroonan. Kaya naman, nagpasya na akong bumaba sa puno. Lagot na! Balak nila akong atakihin! Kuya Elio, tumalong ka na. Mabilis ang pagbaba ng mga higad. Mamamaga ang katawan mo kapag naabutan ka nila. Mabilis akong lumukso para hindi ako maabutan ng mga higad. Pagbagsak ko sa lupa, agad kong hinawakan ang kamay ng aking kapatid. Saka mabilis kaming tumakbo